Hello everyone, my name is Andrew and I am an ALT here in Japan. Medyo mahaba na nga ang buhok natin kaya kailangan na natin magpagupit. Hindi naman talaga ako mahilig lumabas mag-isa. Pero lately parang napapansin ko ang boring na talaga pagka nasa apartment lang ako. Kaya tama lang na lumabas ako ngayong araw. Nagpunta nga pala ako dito sa Kumagaya kung saan malapit ang city namin. Dito kasi ako palagi nagpapagupit. Nakita niyo naman yung presyo. 3.2, 2.7, 2.3, 4.2, tsaka 5.1. Ganyan lang naman ang presyuhan kapag dito nagpapagupit sa Japan. Ang alam ko may mga mas mura pang pagupitan dyan. Pero dito kasi sa area namin wala talaga yung nakasanayan kong pinagpapagupitan noon. Ito na nga pala yung after ng pagupit ko. So far sa 2,700 na binayad ko, sulit naman, may shampoo na yun, malinis na. Kaya lang si Manong hindi man lang ako sinuklay. Kaya yan, labas na tayo, punta tayo ng Treasure Factory para tumingin-tingin ng mga tinda nila dito. Hindi ko alam kung may bibilin ba talaga ako o wala. Basta pumasok lang ako dito para maglibang lang. Kasi ayaw ko namang umuwi agad ng apartment kasi wala na akong gagawin. Mamaya-maya lang din, madilim na. Ganto talaga pag autumn na. Medyo mahikli na nga yung araw. Tsaka mabilis nang dumilim. Mga alas 4:30 pa lang talaga medyo madilim na siya. May mga kaibigan nga akong Hapon na nagsabi sa akin na madalas daw maraming Hapon na ang mga nadidepress pagka ganitong panahon kasi sobrang hikli ng araw tapos pagod pa sa trabaho tas uuwi sila madilim na. Buti nga maganda yung panahon ngayon at nakalabas ako. Ayan, nakikita nyo yung mga paninda na yan, napakaraming mga mura dyan. Actually mga second hand po ito mga ito. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako nakakabili ng masyadong marami ng mga ganyan kasi tatambak lang naman sa apartment ko. Ang punto ko talaga dito, pupunta ako dito sa area kung saan may mga mura ako makikita. Kahit nga wala akong pambili, gustong-gusto ko lang din tumitingin ng mga bagay-bagay na sobrang bagsak presyo dito. Yung original price nila sobrang mahal, tapos dito mura na lang, mga ganun. Kaya siguro ang laki ng kita ng mga nagsisurplus dyan sa Pinas, no? Yung mga Japan surplus. Kasi sobrang mura ng mga second hand dito. Actually, marami nga nagtatapon ng mga gamit tsaka nagpapamigaya na lang talaga. Meron nga sa Facebook, ipopost na lang nila yung mga gamit nila tapos ipipick up na lang. Mga ganun, libre lang. Kung napakadali nga lang pala talaga magpadala ng mga appliances dyan sa Pilipinas, talagang marami na nagpapadala mga Pinoy. Kaya lang, sa totoo lang, yung mga power supply kasi ng mga appliances dito, 100 volts lang, hindi akma sa 220 natin na volts dyan sa Pilipinas. Pag napapadaan nga pala talaga ako sa Treasure Factory dito sa Kumagaya, dito ako sa banda na to napupunta. Kasi may mga maliliit na electronics na pwede kong gamitin. Mahilig din naman kasi ako sa gadgets. Sa ngayon, titingin lang talaga muna ako kahit nga ang dami kong mga nakikita dyan, wala talaga akong bibilin kasi meron naman ako ng mga yan. Halimbawa, earpods. Meron naman na akong magandang earphone na nabili dati sa Lazada. Kaya dinala ko na lang siya dito sa Japan, di ba? Hindi ko na kailangan bumili ng panibago, okay pa rin naman eh. Pero ang madalas na bubudol ako dito yung mga extension cords kasi talagang ang dami kong mga kailangan na extension cords sa bahay. Pagka talaga marami kang mga gadgets, ang daming sinasaksak. Kailangan talaga ng mga saksakan. Pero ito, power bank, hindi talaga ako interesado bumili ng mga power banks dito. Hindi na nga rin talaga ako nagtagal doon kasi wala naman talaga akong gustong bilhin. Kaya lumabas na ako at napadaan nga ako dito sa Hello Kitty minivan. May tinda nga silang ice cream tsaka mga small items, mga souvenirs na Hello Kitty theme. Pero dahil malamig ang panahon ngayon, wala talagang pumapansin sa kanila. Ay, ang hirap nga lang talagang mamasyal mag-isa. Kasi wala ka namang magawa, tapos wala ka namang makahuntahan. Saka maya-maya lang talaga, madilim na, kaya yan, uwi na tayo. Nakababa na nga ako ng tren at nakita nyo nga pala ito yung mga naka-green card. Sila yung may mga card at may mga special privileges sa tren kasi nga nagbabayad sila ng mas mahal. At ayan na nga, nasa labas tayo ng station. Daladala ko nga pala yung pinamili ko sa Daiso, mga ilang stationery lang panggamit ko sa eskwela. Sayang di ko na ipakita sa inyo pero ang dami talagang items din sa Daiso na pwedeng mabili ng mura lang. Yun lang talaga kaya ng budget natin. Ang laking tulong nga rin talaga ng parking area na to dito malapit sa station kasi libre lang talaga mag-park dito. Ang maganda pa nga sa bicycle parking na to, bukod sa libre na, safe pa kasi meron nga silang CCTV na nakatutok sa mga bisikleta. Eto nga lang pala yung katuwang ko sa buhay ngayon. Yung bisikleta kong mumurahin nabili ko sa Kains. Pero kahit papaog-paog yung bisikleta na yan, nadala na ako niyan sa malalayong lugar. Nakapagbisikleta na rin ako ng 100 kilometers gamit yan. At habang nandito nga ako sa Japan, plano ko talagang ingatan yan at gamitin pang matagalan kasi ayaw ko talaga na magpapalit-palit. Kaya niingatan ko yan, mini-maintain ko rin siya. Napakahalaga talaga sa akin ng bisikleta dahil may kalayuan nga yung apartment ko sa station. Aabot din ng 24 minutes pag mabilis ka maglakad kung lalakarin mo lang. Pero kapag nakabisikleta ka, nasa 5 minutes lang. Oops, bawal nga pala mag-cellphone habang nagbibisikleta. Kaya sa susunod na lang, see you!